Breaking news mga kababayan, ako po, grabe ang pasabog na ito. Isa pong political analyst, binulgar po ang sekreto ni Senador Marcoleta. Bakit ang ating Senador Marcoleta ay sobrang talino, sobrang henyo, na wala kay Tito Soto, kay Kiko at Pinky Lacson? Mga kababayan, pahiya ang mga bulagaan dito. Senador Marcoleta, binulgar ang sekreto. Isang matalinong analista dito na politika. Ito po mga kababayan, panoorin nyo. Napakagaling na pag-aanalisa. Si Senador Marcoleta, ang tunay na nagmamahal sa ating bansa. Bakit niya ipinapaliwanag ng maayos at maintindihan ng mga Pilipino na tayo ay mamulat sa katotohanan, na hindi sa pagsisinungaling? Binulgar ang katotohanan. Ngayon po mga kababayan, maraming galit po kay Senador Marcoleta. Hindi naman marami, iilan lang sila. Sila Pinkilista, Palomalista, Tangalista, Bobolista. Lahat po ng mga dilawantista galit kay Marcoleta. Pero kokonti na lang sila. So ngayon mga kababayan, kaya ko sinasabi ito, ipapaliwanag po ni Prof. Ana Malindog-Uy, isa pong geopolitical analyst, bakit si Senador Marcoleta ang kailangan nating pagtiwalaan, hindi yung mga nagpapakilala na tunay na makabayan pero may sariling interes. Ang sariling interes ay puro bulsa, puro pagyayabang pero wala namang alam. Mas magaling pa sila sa Korte Suprema pero wala naman silang alam. Sabi nga nung isa na lumalaban sa Korte Suprema, basta may alam ka daw. Hindi mo kailangan maging abogado para makita ang mali. Nagyabang pa mga kababayan. Sinabi ito ni Paloma Mista. Isipin nyo, kahit hindi ka raw abogado, kaya mo daw makita ang mali. Tama daw siya. Mali daw ang Korte Suprema. O dito mga kababayan, sa usaping West Philippine Sea, nasulpak, nasampal, nasampiga itong si Tariela dito. Ito po mga kababayan ang katotohanan. Para hindi kayo maligaw, panoorin nyo ng buo itong balitang ito. Magugulat kayo. Tatayo ang inyong balahibo. Bakit? Panoorin natin. Ito po. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, or with the UN Secretary General, United Nations Secretary General, showing that the Philippines has submitted geographical coordinates of its maritime zone. Now, if you want to challenge me on this, you can check the website of the Ocean Affairs and the Law of the Sea. Yan ang totoo, which is correct si Senator Marcoleta on this. Wala tayong sinubmit sa DOALOS or Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea so far, or sa UN Secretary General na coordinates. O, kita nyo mga kababayan, ito po ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Bago natin sabihin na ipinaglalaban natin ang ating teritoryo, alamin nyo yung mga hangganan. Hindi nyo alam. Ano yung bibili ka ng lupa? Hindi mo alam yung sukat? Inaari mo yung lupa? Hindi mo alam ang tunay na sukat ng nasasakupan mo o teritoryo mo? Ano yung manghuhula ka? Hindi mo alam kung hanggang saan? Ilang square meter? Hindi mo alam? Nasulpak si Kiko dito. Hindi na daw kailangan alamin ito kasi meron naman sinabi ang International Geographic. Itong teritoryo natin, dito sa sinasabi na atin daw ito, hindi naman alam ang hanggang saan ang hangganan nito. Hula-hula, yari na. Meron pong mga inilatag doon si Senador Marcoleta
Like patungkol doon sa meron ba tayong coordinates, ganun-ganon. Coordinates, yeah. Meron siyang nabanggit, tapos meron siyang ipinakita din na mapa na kinikilala ng buong mundo. Tayo lang kasi yung nakakaalam po doon. Tayo lang yung may batas patungkol po doon sa West Philippine Sea. Meron siyang sinasabi na kailangan kasi doon, kaya nga nababansagan siya na pro-China daw, pero ang sa kanya naman gusto niyang palakasin yung claim natin kung meron ba tayong ganito para yun yung ating kasi ito yung mga requirements. Tama po ba, Prof? Oh, magandang tanong mo kasi inaano nila si Kong Marcoleta binabansagan nila na pro-China, which is actually, to be a friend of a country like China is not necessarily being pro that country, or let us say specifically in this case is China. No, being friend is okay. That's why we have what you call diplomacy. Ano ang gamit ng Department of Foreign Affairs kung hindi marunong makipagkaibigan ang mga Pilipino sa ibang bansa? O yan mga kababayan, di ba? Tama si Prof. Ana Malindog. Hindi porke makikipagkaibigan ka sa China, pro-China ka na. Ibig sabihin mga kababayan, mas tinitignan mo ang kapakanan ng nakakaraming mga Pilipino. Hindi porke makikipagkaibigan ka sa China, pro-China ka na. Sinasabi ng mga pinkilista, bobolista, tangalista, dilawantista, bayadlista, lahat na ng bayadlista na ipapangalan sa kanila, tinatawag nila si Marcoleta na isang pro-China. Nag-aabogado daw ito para sa China. May ganun ba? Hindi yan ang punto ni Senador Marcoleta. Bakit naninindigan siya na kailangan natin yung mga coordinates, kailangan natin mga tamang sukat, kailangan natin makita kung hanggang saan yung ating hangganan para alam natin ang ating ipagtatanggol na teritoryo. Yun, hindi alam. Basta sinabing West Philippine Sea, hindi naman alam kung hanggang saan. O sinong bobo-bobo ngayon? Yan ang sinasabi ni Prof. Ana. Hindi sinabi na kaibigan mo ang China, pro-China ka na. Ganyan ang mga tangalista, ganyan ang isipan nila. Sabi ni Jason Sonsa. Ay, grabe si Jason Sonsa dito. Jason Sonsa ng Tabok, Kalinga. Dati akong tangalista, ngayon ayaw ko na. Kasi di sila naliligo, ngayon naliligo na ako. Hayari mga kababayan. Would you call that pro-China if you are a friend of China? Of course, it's wrong connotation. Ginagamit lang yan ng mga pro-Americans na sila talaga, as in, mahirap na magsalita. But going back to kung hindi ka gusto makipagkaibigan sa ibang bansa, i-demolish mo yung DFA. So what's the point of having a DFA if you don't want to have friends with other countries, especially with a superpower? Diba? Ano bang klaseng logic yan? Para lang yan sa mga yung kokote, hindi mo maintindihan kung nasaan. Alam niyo, tama yan. Hindi porke kaibigan mo ang China, pro-China ka na. Hindi porke kaibigan mong American, pro-American ka na. Hindi porke idol ko si Putin, pro-Russian na ako. Mga kababayan, gusto ko si Putin. Idol ko din si Kim Jong-un. Idol ko din si Xi Jinping. Hindi porke mga idol ko yan, pro-China na ako. Pro-Russia na ako. Pro-American na ako. Ako, idol ko talaga si Donald Trump, matapang. Parang Duterte. Ako, idol ko talaga si Tatay Digong. Pro-Duterte talaga ako, mga kababayan. 'Di ba? O yung iba, dati, mga kababayan, 'di ba ako nagpasimula ng kalye survey? Hindi porke nagkalye survey na ako, loyalista na ako. Hindi ganon. Ako kasi mga kababayan, nasa ibig sabihin mga kababayan, walang kinikilingan. Pero nung ang ginawa nila kay Tatay Digong, kinidnap nila, pinakulong nila, ibang usapan na yun. Napaiyak ako sa nangyaring yun. Masakit ang damdamin ko,
mga kababayan. Isa rin ako sa nagdadalamhati, napaiyak, nagdurugo ang puso sa nangyari kay Tatay Digong. Hindi na nabigyan ng tunay na pagtingin ng batas. Tapos ngayon, mga kababayan, itong impeachment ni Sara Duterte, binasura ng Korte Suprema, itong mga senador naman na hindi naman abogado, graduate ng One Ball University, resibo! Walang resibo. Hindi makaintindi ng batas. Ayan, nagmamagaling. Binabakbakan ngayon ng mga tao. Binabakbakan ng mga abogado. Si Panelo, galit na galit dito. Isa kang ignorante. Oh. At si Marcoleta, ipinapaliwanag ang kaalaman, pinamumulat sa atin ang katotohanan, yung mga tangalista, bobolista, pinkilista, palomalista, bangagista, binabas nila si Marcoleta na pro-China daw. Tangalista talaga mga yan, mga kababayan. Walang utak. Sabi ni Cardo ng probinsyano ng Quiapo, ng Malinta, Batangas. Grabe naman, layo. But in any case, going back to Kong Marcoleta, ito, magpo-post ako ngayong gabi para i-clarify ito at may nagsalita din na nagbibida-bida na feeling niya, alam niya. Which is in fact hindi at mali siya doon. Pero mamaya after the interview, isi-share ko din sa inyo. Pero just to support Kong Marcoleta, Kong tuloy. Bite into Japanese-style yogurt. Kilala ko yon. Kilala ko itong bida-bida na tao na ito. Mga kababayan, kilala ko. Kilala itong filingero na ito. Mga kababayan, kilala itong dilawan na ito. Na sinasabi na si Marcoleta ay nag-aabogado daw. Ito mga kababayan, no. Tignan nyo mga kababayan. Ronald Lamas. Ewan ko kung siya ito mga kababayan ha. Alam ko siya yung bida-bida eh. Let them burn in the fire of their treachery. Hold the senators, o chinadors daw, accountable for choosing the comfort of foreign favor over their sworn duty to the people. Pahayag ni political commentator Ronald Llamas. Sinabi ni dating presidential political advisor at ngayon political commentator na si Ronald Llamas na hindi dapat palagpasin ang mga traidor ng siyam na senador na tumangging lumagda sa isang Senate resolution na nanawagan sa Department of Foreign Affairs ng diplomatic action laban sa pambabastos sa mga opisyal ng Chinese Embassy Manila laban sa government officials ng Marcos administration. Ito po mga kababayan ang sinasabi natin. Itong si Ronald Lamas po na political analyst na dating political advisor ni Pinoy, mga kababayan, nagmamagaling na sinabing chinadors daw, chinadors itong PDP laban na bakit daw tumanggi ang mga ito dito sa resolution. Yung resolution pa persona non grata mga kababayan. O ito po, mukha siyang spokesperson ng China. O ito mga kababayan na, i-check po natin ito. Itong sinasabi ni Ronald Lamas na para daw spokesperson ng China si Marcoleta sa sobrang galing-galingan ng taong ito na wala namang alam, mga kababayan. Ito po, sabi niya, itong si Marcoleta nag-aabogado na sa China. Traidor daw si Marcoleta. Ito po mga kababayan, panoorin nyo kung gaano kabaluktot ang utak nito.
Oh. Nakikinig ako. Narinig, oh. Tapos narinig ko nagdedebate si Senator Risa Ontiveros. Yun. Oh, Saka yeah. si Senator Marcoleta. Napanood ko. No? Sobra akong bilib kay Senator Marcoleta. Oo. Dahil hindi pa siya nakontento Yan. maging abogado ng mga diskaya. Nag-abogado pa siya Yun. sa China. No? At para siyang spokesperson. Hindi siya mukhang senador. Mukha siyang spokesperson. Kausap daw niya yung Chinese ambassador at nagrereklamo sa kanya na bakit na lang lagi silang binabanatan. Oo nga. Biro mo, ganun yung kanyang tanong. At Senator. sangayon siya na laging binabanatan ng China. Nakalimutan na niya na ino-occupy ng China ang ating teritoryo. Bahagi ng ating West Philippine Sea ay tinayuan nila Yun. ng mga artificial islands na nilagyan nila ng mga missile silos, submarine pens, Grabe. no? At napakaraming armas. O ayan mga kababayan, yan po si Ronald Lamas. Mga kababayan, Ronald Lamas. Di ko alam kung Llamas ba or Lamas ito. Sinasabi na si Senador Marcoleta ay mukha siyang spokesperson ng China. Hindi siya mukhang senador. Sabi ni Ronald Lamas. Lamas ng Lamas. Ayan po ang pangbabatikos ng taong ito kay Senador Marcoleta. 'Di ba? Nagmamagaling, wala namang kaalam-alam ito, mga kababayan ko. Pumasok ka. I-try mong maging senador. Subukan mo, tignan natin anong galing mo kung mananalo ka. Magaling ka lang mangbash, mangbatikos, pero hindi mo naman namang ginagawa mo. Hindi kasi nila maarok ang talino ni Senador Marcoleta, mga kababayan. Abogado ito. Itong si Lamas, anong alam nito mga kababayan? Mas magaling pa ako maging analyst dito Sa totoo lang, mga kababayan ko. Pwera, ginagalang ko po kayo, Ronald Lamas. Pero sa utak nyo, malayo kayo sa utak ko. Sa totoo lang, baluktot May mata, hindi nakakakita. May isip, di ginagamit. May talino, pero mababa pa sa inutil. Yan ang sabi ni Ferdinand Topacio ng Tarlac City. Ayaw ko nang maging tangalista The Wonder. Grabe mga comment. Ayaw ko nang maging bobo. Mga kababayan, grabe mga komento. There is no record whatsoever at the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea or with the UN Secretary General, United Nations Secretary General, showing that the Philippines has submitted geographical coordinates of its maritime zone. Now, if you want to challenge me on this, you can check the website of the Ocean Affairs and the Law of the Sea. And I will Okay, tayo mga kababayan. Diba? Ito pa si Ronald Lamas. Mga kababayan, ito sinasabi nyo. Ituloy natin ang kanyang tinitira si Marcoleta. Pero wala na sa hulog itong binanatan din ni Robin Padilla ito okay sana kung magandang lalaki. Sabi ni Robin Para tayo ay ma-intimidate, para tayo ay matakot, para maging launching pad nila, para lalo pang sakupin yung napakayaman natin na West Philippine Sea. Yung Okay, tayo mga kababayan. Grabing pangbabati ko si Lamas. West Philippine Sea, kung saan yung yaman ay ipapamana natin sa susunod na henerasyon ng ating mga mamamayan, yung mga Ating kabataan natin. Tapos, meron kang senador, na sobrang kapal ang muka, na naging spokesperson, hindi lamang ng mga magnanakaw, kung hindi ng mga invaders. Okay, tayo mga kababayan. Hindi lang daw spokesperson ng mga magnanakaw si Marcoleta. Naging spokesperson pa daw ng mga mananakop na Chino. Sa sobrang kapal ni Lamas, binabatikos itong si Senador Marcoleta na mahal ng taong bayan. Mga kababayan ko, kanino kayo maniniwala dito kay Lamas? Na hindi naman kagandahang lalaki, sabi ni Robin Padilla. Tumakbo kasi kayo sa politika. Lumabang kayo sa pagkasenador
Para malaman nyo kung mananalo kayo at pag nandyan na kayo, ipakita nyo yung talino nyo. Hindi yung banat ng banat, wala na sa hulog. O, tignan nyo mga kababayan. Diba? O, isabihin pa natin to. Ituloy pa natin. Mga invaders. No? Sana man lang ay medyo nagpanggap siya ng kaunti. Walang pagpapanggap. Wala. Ito yung sinabi sa akin ng Chinese ambassador. Oo nga pala, hindi Oo, ba siya? actually, yeah. Nag-agree ako dyan. No? At sabi pa niya, bakit tayo nakikipag-away? Para sa ilang bato. Babanatan niyo ang China? Lalo nila tayong papasukin. Yan. No? Kaya kayo ay pro-China dahil pinapapasok nyo, pinapalusob nyo ang China sa ating teritoryo. Kita nyo? Sinabihan na si Marcoleta ay pro-China. Pinapapasok daw, hinahayaan daw ni Marcoleta na sakupin tayo ng China. Bugok, sabi naman ni Edgardo Topacio. Edgardo Somera. Kambal yata ito, mga kababayan. Nagnangak pero wala namang alam. Diyos ko Lord. Ito pa po sabi ni Prof. Ana Malindog. I will also make a post about this later kasi inaayos ko pa yung sinusulat ko pa yung commentary on this para makita, and I will also put in that post sa Facebook ko yung link at saka some evidence na wala tayo and then what we have actually done. Okay, yan ang totoo, which is correct si Senator Marcoleta on this. Wala tayong sinubmit sa DOALOS or Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea so far, or sa UN Secretary General na coordinates. Walang ganon. So, that is a misinformation. And I Kita nyo mga kababayan ko. Kayo nang humusga, kaya tinitira si Marcoleta mga kababayan. Alam nila na si Senador Marcoleta ay malakas na kalaban nila sa pagiging vice-presidente. Itong darating na 2028 national election ng presidential election. Katandem niya si Sara Duterte na napakalakas na maging pangulo. Kaya itong si Lamas, kakampi ito nila Hontiveros, De Lima, Trillanes, nagtandem ng mga bangagista, pinkilista, tototista, lahat ng mga tangalista dito. Binabanatan nila si Senador Marcoleta sa usaping West Philippine Sea. Alam nyo bang mga ito mga kababayan, tahimik sila sa tunay na problema ng bansa, yung flood control. Kakita nyo po, wala silang imik. Para silang natapalan ng mali-malitang kwarta. Yan ang sabi ng mga tao. Pero pag China ang usapan, akala mo makikipagsuntukan sila. Akala mo makikipaggera sila. Mga kababayan, kayo na umusga. Okay po. Hanggang dyan na lamang po ang ating bahagi for transparency for a better democracy. Totoo bang si Senador Marcoleta ay pro-China? Kayo na pong magkomento, mga kababayan, para sa patas na pagbibigay ng reaksyon. O si Senador Marcoleta ay talagang may utak. Ginagamit lang ang talento at talino para sabihin ang tunay na totoo. Hindi yung pagbabalat kayo. Itong mga bumabatikos kay Senador Marcoleta, gaya na itong Ronald Lamas na ito, na walang alam, kayo na humusga kung anong klaseng tao ito. Na bakit binabanatan niya si Senador Marcoleta na isa daw Chinador. Abogado daw ng China. Hinahayaan daw na ang China ay sakupin tayo. Si Senador Marcoleta daw ay abogado ng China. Makatarungan ba yon? Mga kababayan ko? Kayo na humusga. For transparency, for better democracy. Mabuhay po.